Habang papalapit po yung gagawing botohan sa plenaryo dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, ay patuloy na nababawasan ito hong suporta para ma-impeach si VP Sara Duterte dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Bagamat sa House Committee on Justice ay tuluyan ng inaprubahan ang committee report, pero ngayon po mga kababayan ay ito, meron na pong 15 na kongresista ang sinasabing nag-withdraw na po o umatras ng kanilang suporta. At ayon po ito sa politiko, mga kababayan, na kung saan yung kapatid na himpilan ng politiko, yung Abante Radio, na ako po ay anchor, ay binabanggit na at least 15 congressmen ang nag-withdraw bilang may akda o author o co-authors dito po sa resolusyon. At kasi ngayon ho ay Mayo 4, sa 11 ay formal ng pagbubutuhan yan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ito hong resolusyon setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte. So yun po. At sa yung first draft na nakalista po ng mga kongresista bilang authors na pinangungunahan ni Batangas Congresswoman Jerbil Luistro na siyang chairperson ng House Committee on Justice ay 43 ho sila. Pero ngayon ay yung 15 lawmakers ay tinanggal na po yung pangalan matapos na kanilang i-request na sila po ay hindi, ayaw na po nilang maging co-author. So mabigat po ito mga kababayan. So sa ngayon ay wala ho. Kinakailangan sa bagay sa plenary ay kinakailangan ay 106 ang dapat na makuhang boto para may akyat po sa Senado itong articles of impeachment. So ito ho mga kababayan, babanggitin ko na rin at para po sa ating mga listeners at mga viewers at na kung saan ay baka inyo po itong kongresista at kung kayo po ay pabor na wag silang lumahok dito po sa impeachment, o ito para inyo pong papurihan at inyo pong lalo pang suportahan. Depende po sa inyong paniniwala. Ito ho. At nagpatanggal po sa listahan yung kanilang mga pangalan ay ito sa nirebisang draft. Kasi meron nakaraan na draft resolution, pero pumirma na po, 43. Ngayon ay binago ulit, nirevise po yung draft. Dahil sa yung 15 kongresista ay pinaalis po yung kanilang pangalan. So binawi na po nila. Ayaw na nilang sumama dito po sa committee report at sa impeachment na ito. Ito po ay kinabibilangan ni na Congressman Mauricio Dumogan. Alam ko, sa Baguio ito, Mary Dumogan, Jennifer Lagbas, ito si Jose Alvarez, sa Palawan nata ito, si Don Pepito Alvarez, at so ilan yan, tatlo. Sino to? Ariel Bianca Tolentino, sa Cavite po yan. Tapos Emigdio Tanwatco, ayun. So, yan ho mga kababayan, at sina Loreto Amante, Emerson Pascua, Bia Rodriguez, Chino Miguel, Almario, Yevgeny Vicente Emano, Arnan C. Panaligan, Wowo Portes at Hill Kabarangay Junior Acosta. Yan ho mga kababayan. So, wala na po sa listahan nasa nirebisang draft. At despite the withdrawal, sa kabila ng nasabing pag-atras, ang numero ho ng mga endorsers ay may nadagdagan din naman daw, at least may addition daw na 55 lawmakers at sa second draft. At ito po ay kinabibilangan ni na King George Leandro Antonio Colliantes, Ana York Bondok. So may mga umatras, meron naman hong mga sinasabi ay nagsuporta mga kababayan. At eto, banggitin ko na rin ho
yung mga nagpahayag po ng suporta para kung ito po ay inyong kongresista at ayaw nyo sa kanilang ginawa, alam nyo na ang gagawin nyo sa susunod na eleksyon. Di po ba? Ulitin ko ha, itong sina King George Leandro Antonio Collantes, Anna York Bondok, alam ko Pampangaw ito. Micaela Angela Swansing, nako, itatay na ito, dating taga-custom. Rene Luz Mariaco, ito yung mga yung mga Kabataan Party List. Manuel Tadeo, Chel Jokno, Sarah Jane Ilago, Juan Miguel Benitez, Dada Kirames Mula, Raymond Democrito Mendoza, at so maraming pang iba, no? Alfredo Albi Benitez, Doris Manakis. So ito, marami-rami rin ho mga kababayan. Pero dito ho sa 15 lawmakers na nasa original draft, so sa ngayon ay ang kabuang endorsers ay umaabot na raw po sa 98. So ang sinasabi ay may kulang pa ho para maabot ho yung 1/3. Na kung saan ito yung pinaka-threshold o yung pinaka-minimum na dapat ho na makuha ng boto. So kinakailangan kasi ay 106 na kongresista ang dapat na pumirma at mag-endorso o sumuporta dito ho sa resolusyon na ito. So dito ho mga kababayan ay so may kulang pa ho sila 98. So marami-rami pa ho, ewan natin kung makakabuo pa ito. At sa nasabing withdrawal ho ng 15, ito hong endorsers na ito ay so 83, so 83 ho. Tapos ay 23 more votes to meet constitutional requirement and move to a case to the sa Senate ho. So ito ho mga kababayan ay so, ang binabanggit ho rito 98 tapos biglang nagbawas pa ng ng 15 kaya naging ang nangyari ay naging 83. So kinakailangan pa ho ng karagdagan 23 more votes. Ang kinakailangan pala yon. Maliwanag daw ito, medyo nagkakalituan lang. Pero suma total ho mga kababayan ay kulang na kulang pa ho. At ang sinasabi ay ito yung sabi nga ho ng Bilyaryo news channel ng politiko yan support sa suporta. Kulang pa raw ho mga kababayan ng 23. Yan maliwanag ho yan 23 ang kinakailangan pa para ho makuha po yung 106 matapos na mag-withdraw po yung 15 kongresista. Yun ho, 23. So marami-rami rin ho ito na kailangan pala na mabuo. Ewan ho natin kung sino-sino pa ho ito kasi may mga report mga kababayan marami ho talagang nag-aklasan. At para po sa inyong kaalaman, tignan nyo sa ating TV screen yung at least ito hong yung 15. 15 ho mga kababayan na kung saan ay sila po ay umatras ng suporta. Yun ho at na kung saan ay ayaw na po nila dito po sa impeachment. Kung kaya't ang naging dahilan ay yun ho kinakailangan ho na maghanap pa ho sila. So kinapustuloy ngayon ng 23. Ewan ko lang ho kung may makukuha pa ho sila na 23. Pero sa Senado, may report ho mga kababayan na yung 15 miyembro po ng mayorya nabawasan ng isa. May report di umano ito pong si Senator J.B. Ercito. Ang sinasabing na ayaw niya ho na hindi po siya pabor dito po sa impeachment dahil sa mas marami pa raw na dapat na pagtuunan ng pansin ng mga senador. So, 14 na lang mo sila. 16 po ang kailangan Imbis na nadagdagan, ay nabawasan pa. So, yun nga ho, kaya nga may binabanggit ho, baka pagdating mo sa Senado, talagang, baka makudita pa nga ho, ito pong si Senator Tito Soto bilang Pangulo ng Senado. Dahil sa, kapag may kumontra at may nagsabi na, halimbawa, minadali niya kasi ngayon ho, ang sinasabi nila, June 1 Hindi, mag-start na yung paglilitis, June 1 na. Sabi ho ni Senator Lacson at siyempre, kapag sinabi, nag-uusap naman sila ni Senator Tito Soto kasi yung kanyang interpretasyon
ni Senator Soto ay yung forthwith, immediately, agad-agad. Pag binigay raw po ngayon, itong articles of impeachment, ang sabi ho niya ay kinabukasan din. Agad nakikilos na raw po ang Senado at wala na hong patumpik-tumpik. Yun po ang sabi ho ni Senator Tito Soto. Pero bagamat ang binabanggit ho ng ang binabanggit ho ng Supreme Court, yung forthwith ay hindi naman sinasabing kinakailangan na mabilisan o man, nasa discretion po ng Senado. Basta yung reasonable time. Ayun. So, yun ang ginamit ni nooy Senate President Chis Escudero, di po ba? So, abangan ho natin, mga kababayan, kung ano ang susunod na kabanata rito. Lahat po ay nakatuon ng pansin diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso kasi may mga report sa mga nakalipas na araw o linggo na di umano ay itong si House Majority Leader Sandro Marcos ang sabing talagang tumututok daw ho at binibilang na po yung mga suporta at talagang ang sabi ho niya, ang sabi sa report ay may mga kinakausap na merong nga biglang yung mga budget ho na dati ho ay hindi ho ma-release ang pondo, ngayon biglang mabilis ho na-release alam na natin kung ano ibig sabihin nun. Nirelease na kagad ang pondo sa kongresista, tapos ay sakto may impeachment, nirelease. Ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Sino ba yung nagsabi niyo? Si Congressman Valeriano dyan po sa Luzon na Manila. Hindi raw po totoo na meron pong suhol. Pero nataon naman daw ho na yung for later release ng budget ngayon na ho. Ngayon ho na tiyempo. So ang galing ho ng timing, di po ba? At ang sinasabi, wala raw pong hindi raw po ito suhol. Bahala na ho kayo sa ating mga kababayan. Ako, ang sa tingin ko, ang questionable ho rito yung timing Meron pong impeachment na isinusulong, tapos sa mga nakaraan hindi po nire-release yung budget, ngayon biglang nire-release. So ano ibig sabihin nun? Alam na days, di ba? So yun lang ho, mga kababayan, at abangan ho natin at kung makakakuha pa ho ba sila ng 23. Ang sinasabi, 23 ho na kongresista ang kinakailangan para mabuo na po yung 106. Pero kung hindi po umalis ito hong 15, naku, dali na lang, ilan na lang ho. Para, di ba, sa 23, parang 8 na lang ho. Ayun, 8 na lang sanang kailangan. Ngayon, biglang umalis ho yung di ngayon, 23 ho ang kailangan, di po ba? So, yun ho. At samantala, ito hong Supreme Court ay pinasasagot na. Ito pong si Tito Soto sa posibleng kasong indirect contempt matapos na kumontra po sa desisyon sa impeachment ni BP Sara. So may bagong yugto po ang atensyon sa pagitan ng lehislatura at hudikatura. Mga kababayan, matapos na utusan ng Supreme Court si Senate President Tito Soto na magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat maharap sa kasong indirect contempt. At sa isang resolusyon na may petsang Abril 8, 2026, inaatasan po ang Pangulong ng Senado na magsumite ng kanyang komento sa loob po ng 10 araw mula sa pagtanggap ng abiso kaugnay ito ng mga naging pahayag niya laban sa desisyon ng Korte Suprema hinggil sa impeachment case ni BP Sara Duterte. So yun ho, at nagugat po yung petisyon mula po sa grupo ng mga abogado kabilang sina Attorney Manuelito Luna, Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Harold Respicio at Attorney Virgilio Garcia kasama ang negosyanteng si Cathy Binaga. At ayon po sa kanilang reklamo, ang mga naging pahayag ni Soto ay undermine the public confidence in the judiciary. So yun ho, parang sinisira po ang tiwala ng publiko sa sangay po ng hudikatura sa mga naging pahayag po ni Soto. Ayun ho. So, yun ho, abangan natin at kung siya po ay mapapatawan po ng indirect contempt. Kung inyo po matatandaan
Sa mga naging pahayag noon ni Soto, ang sabi niya, a sad day for constitutional law. Isang araw daw, no, nakalulungkot na araw para sa batas sa constitutional. Ayun ho. At dagdag pa niya, inaakusahan niya ang Korte Suprema ng judicial overreach o judicial legislation o paglampas sa kapangyarihan. Sa madaling salita, umabuso yung Supreme Court. So, yun po ang binabanggit ni Tito Soto. So, abangan natin kung ano man sagot. Pero alam nyo, bukod kay Tito Soto, dapat pati yung mga pati yung mga abogado na dapat sila po ang nagdidepensa at kanilang ipinapaliwanag. Hinihimay po nila sa publiko yung naging desisyon ng Korte Suprema. Hindi po Ang ginagawa ng mga abogado, lalo na po yung mga anti-Duterte, lalo nilang nililito ang tao at ang ginagawa nila ay pinapasama nila ang Korte Suprema sa mata po ng publiko. Parang may pinalilitaw sila na parang ganun, umaabuso ang Korte Suprema o may kinakampihan, di patas, mali po Bilang abogado mga kababayan dapat sila ang unang nagtatanggol at nagpapaliwanag. Hindi dahil sa, kasi dito sa ating mga kababayan, abogado nga na naturingan, pero pag nag-interpret po ng batas, depende sa kanyang kinakampihan. Dapat mag-interpret ng batas yung mga abogado kung anong tama na nasa saligang batas. Hindi ko halimbawa yung desisyon ng Supreme Court pabor sa Duterte. Biglang gagawin ng mga abogado, meron sila sarili interpretasyon na pinapasama po nila sa mata po ng taong publiko yung Korte Suprema. So yan po sinisiraan. Sana po ganyan din makasuhan din po yan ng Supreme Court at siguro maganda. Matanggalan po ng lisensya mga yan sa pagkaabogado, di po ba? Sige, kayo na po, ano po ang masasabi nyo rito mga kababayan dito sa ating pangunahing issue na pinag-usapan na kung saan ay dito ang sinasabi, wala. Mukhang supot daw. Ang tawag dito, supot daw, o kulang. Kulang pa raw ito kinakailangang makuha na 1/3. Dahil sa matapos yung 15 kongresista ang nag-withdraw ng kanilang ng kanilang suporta dito po sa impeachment. So kinakailangan pa ay 23 ang inahabol ngayon ng liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso para makuha yung 106. Dapat konti na lang kung hindi po matras yung 15. So yun Sige.